Mga kabayos, panibagong kwento ang inyong mapapakinggan sa Kaakay with DJ Kakay. Hindi madaling maging isang introvert. Talagang lagi akong nahihirapan na makisalamuha sa ibang tao. Kaya siguro yung mga talents ko and passion ang naging mga dahilan ko para ay minsan makatakas sa mundo ng realidad. Ang mga musika at paggawa ng mga sining ang naging outlet ko para mailabas ang aking nararamdaman. Dahil ito ang nagbigay ng dahilan para maintindihan ko ang mga bagay-bagay sa mundo. Binigyan nito ng paraan o binigyan ako nito ng dahilan para maintindihan ang mundo. Loner ako sa totoo lang at mas lumala ito simula nang iwanan kami ng tatay ko. Kaming dalawa ni Mama. Pakiramdam ko noon, kalaban ko ang mundo at ang tanging meron lang ako ay ang mundo na ginawa ko. Ang mundo na ginawa ko para sa aking sarili. Pero nagbagong lahat ang ito nang kami lumipat sa syudad. Dahil parang nararamdaman ko na merong tao na sa wakas ay makakaintindi sa akin. DJ Kakay, I am Liam Garcia at ito ang aking kwento. Wow, Ma! Ang ganda naman itong kondo. Ito na ang bago nating bahay, anak. Talaga ba? Ang ganda naman, Ma. O sige na, Liam, anak. Tulungan mo na akong mag-ayos nitong mga gamit. Pero Ma, may tanong ako. Ano naman yon? Sa tingin mo ba makakahanap na ako ng kaibigan ngayong nasa Manila na tayo? Aba, oo naman, anak. Bakit mo ba natanong? Kasi nung nasa probinsya tayo, hirap na hirap akong makihalubilo sa iba eh. Dito pa kaya? Anak, darating din ang tamang tao para dyan, para sa'yo. Ma'am, makapagpayo ka naman, parang jowa ang kailangan ko. Kaibigan lang po. Kaya nga anak, darating din yan. Makakahanap ka din ng taong masasabi mo na kaibigan mong totoo. Kasi naman, tingin ng iba tao sa akin na weirdo ako. Hindi ah. Huwag mo nga sinasabi yan sa sarili mo. Kung ganun, bakit ayaw sa akin ng lahat ng tao? Alam mo anak, nasa isip mo lang yan. Isa kang talentadong bata. Napaka-talented mo. Mabait ka pa at malambing. Ano pang hilingin ko, di ba? Isa na nga yan sa mga dahilan kung bakit ayaw ako ng mga tao eh. Yung mga strengths ko, nagiging weaknesses ko din tuloy. Ay nako, huwag ka na lang magpa-apekto, anak. Hayaan mo sila. Basta, tandaan mo lang na lagi akong nandito para sa'yo. O sige na po, Ma. I'll go na po para ayusin mga gamit ko. Ilalagay ko na po sa room ko. Sige anak, tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong ha. Yes, Ma'am. Habang nag-ayos ako ng gamit ay tila hindi ko maalis sa isip ko ang mga naging karanasan ko sa probinsya. Lagi na lang akong nag-overthink na baka pati dito sa bago naming lugar, ganun pa rin ang trato ng mga tao sa akin. Pagod na akong mabully at ma-misinterpret, DJ Kakay. At ayoko nang maranasan ulit yon dito. Buti na lang at bakasyon pa lang namin, may time pa ako mag-adjust sa lugar na ito. At nakakatuwa pa dahil sabi ni Mama ay meron daw akong pinsan na nakatira malapit sa amin. Can't wait to meet and hang out with TJ. Kinabukasan ay pinapunta ni Mama ang pinsan kong si TJ sa bahay. Awkward kasi akong tao. Buti na lang at madaldal siya at agad kaming nagkasundo. Nalaman ko na ang dami pala naming similarities kaya din siguro agad kaming nagkamabutihan. TJ, andyan ka na pala. Uy, hello po Tita Gloria. Tagal ko na po kayo hindi nakita. Oo nga eh. Grabe, ang laki mo na. Huli kitang nakita, ang asim mo pa. Tita Gloria naman eh. Kumusta na po kayo dyan? Okay naman TJ, ito. Try namin ni Liam na mag-start ulit ng bagong buhay. Maganda po yan tita. Bagong environment po. Kaibigan na din po para kay Liam. Oo nga eh. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin kami nakapag-move on sa pagkawala ng daddy niya. I think switching to another place will do Liam good. Huwag kayong mag-alala. Ako po ang bahala kay Liam. Sisiguraduhin ko na magiging masaya siya dito. Salamat TJ. O sige, sandali at
Tawagin ko muna si Liam. Andun pa ata siya sa kwarto niya eh. Nagpe-painting pa ata ng mga portrait. Sige po, tita. Tia! Anak! Yes, ma. Pasok ka. Anak! Andito na yung pinsan mong si TJ. Andito para makita ka. Ay, Oh, bakit? May problema ba? ma. Alam mo naman kung anong nararamdaman ko kapag makikilala ko ng ibang tao, di ba? Liam, anak. Mabait si TJ. Sige po, ma'am. Sunod po ako. Sige, anak. Pakibilisan. Kanina ka pa gustong makilala. Ay, kaya ko to. TJ, palabas na yun ang kwarto niya. Hintayin mo na lang. Sige po, tita. Ay, ito na pala si Liam. Oh, anak. Ito si TJ. Pinsan mo. O sige, iwan ko muna kayo, ha? Sige po, tita. Sige po, ma'am. Kumusta ka, pre? Hello, TJ. Ayos lang naman. Ikaw, kamusta? Ayos din naman. Matagal na kitang gustong makilala. Totoo? Oo naman. Ikaw na lang ata ang pinsan ko na hindi ka close. Siyempre, kasi ngayon lang tayo nakita eh. Totoo? Gusto mo akong makaklose? Oo naman, pre. Bakit? Wala lang. Hindi lang kasi ako sanay. Ano naman ibig mo sabihin hindi ka sanay? Sa probinsya kasi namin, wala akong mga kaibigan eh. 17 years old na ako, hanggang ngayon wala pa rin akong matatawag na kaibigan. Ay, pareho tayo. Ikaw, wala ka ding friends? Hindi. Ang gusto kong sabihin, pareho tayong 17. Ikaw talaga. Okay lang. Share tayo. Awkward kasi talaga akong tao eh. Parang hindi naman, pre. Hindi ko alam paano makipag-socialize sa iba. Siguro dahil lagi akong nabubuli. Bakit naman? Sigurado ako na mabait ka at talented. Nabanggit nga ni tita na ang nagpipinta ka. Ayos gumagawa ka ng mga portraits. Isa nga yan sa mga dahilan kung bakit ganyan yung mga tao sa akin eh. They would even call me nerd because mataas nga mga grades ko. Baka insecure ka lang sa yung mga naninira at nananakit sa'yo, pre. Hindi ko alam. Minsan tuloy naisip ko baka talagang may mali. Bukod sa pagpinta, ano pa ba ang hilig mo? I also love music. I write, sing, and I play musical instruments. For me, it's a great escape from reality. Ay, pareho tayo. Ako din, musician. Dami pala nating pagkakatulad, no? Oo nga, no? Mag-jam tayo soon. Ay, sige. Sana hindi ka na ma-awkward sa akin, ha? Alam mo, first time ko lang mag-open about sa mga nangyari sa akin sa province. Tapos, ngayon lang akong nakakilala ng taong ganito. Uy, at least, di ba? Nalabas mo din kahit papaano. Sige na. Masaya ako na nakilala kita. Una na ako. May date pa kasi ng jowa ko eh. Sige. Thank you for your time. Sabihin ko na lang kay ma'am na may lakad ka pa. Sige pre, thank you din. GB 99.1. It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by Skilan. Mag Skilan, isang tableta up to 12 hours long-lasting bisa sa paulit-ulit na pain. One of the things that we're grateful for through the years are the people. Yes, you who is listening right now. Our ka-vibes who grew and been with us in sharing good vibes. That also includes you who have worked with us inside the station. You are part of the gift. Thank you for the 4 terrific years from GV 99.1. Alfie, it's over. Gets kita, gets mo ko. Alfonso light tayo. Gets sa lasang hanap mo. Hanap ko yung di sakit sa ulo. Hanap natin light, Alfonso. Gets ang lasang hanap mo. Drink responsibly. Gets ang lasang hanap mo. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Med. This is your number one good vibe station, GB 99.1.
pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Celebrity breakups, awards, slay, fresh music, viral posts, and trending topics in the showbiz industry and social media. I got them covered for you, mga ka-vibes. This is your responsible chismosa, DJ Clyde, and I'll take care of all the popular buzz inside and outside the country here in Buzz Pop, your source for the latest hits and hottest items. Catch me every Tuesday and Thursday from 3 p.m. to 6 p.m. only here on your number one good vibe station, GB 99.1. Your Good Vibes, GV 99.1. Pagkatapos ay mag-usap ni TJ, ay tila nabigyan ako ng pag-asang baka dito sa Manila magbago na ang aking kapalaran. Na finally ay magkakaroon na ako ng mga kaibigan. DJ Kakay, pagkalipas ng ilang araw ay naglibot-libot na ako dito kasama si Mama. Napakataas ng mga gusali, nakakalula. Sobrang iba siya sa probinsya namin na araw-araw dagat ang iyong matatanaw. Kaya nakakapanibago talaga. The view is really something new. Isang gabi, I got bored and decided na libutin ang building ng condo namin. I explored the gym, stores, and of course, the pool area. Then nung pabalik na ako sa place namin, I accidentally discovered the building's rooftop. I went to check it out and it was solid. Ang ganda ng city lights. I could have looked at it for the rest of the night. Walang tao doon at all. Solo ko lang ang area. After staying there for 15 minutes, out of nowhere, DJ Kakay, may babae na biglang lumapit sa akin. It was so random. And me being the awkward guy I am, I didn't know how to respond to her. Hi! Hello? Baga ka lang dito? Yes. Kalilipat lang namin dito. Ako nga pala si Ayla. Ikaw, anong pangalan mo? Liam. So, anong ginagawa mo dito, Liam? Wala lang. Na-discover ko lang yung area habang nag-explore dito sa building. Oh, late na ha? Baka hinahanap ka na. Okay lang, I'm just getting some fresh air. Besides, nasa work pa naman si Ma'am. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Wala naman. Getting some fresh air lang din. Siya, sige, baka na-disturb kita. Pasensya na. No, it's totally fine. Sayang nga, hindi ko nadala yung gitara ko eh. Ganda pa naman ng vibes dito. Nag-gitara ka? Oo, why? Wala, I just love music kasi. Gabi-gabi ka bang tumatambay dito? Yes, palagi mo akong mahanap dito. Okay, sige. Una na ako, Ayla. Nakauwi na daw si Ma'am eh. Early out daw nila sa work. Baka hinahanap na niya ako. Okay, Liam. Hope to see you again. Nice meeting you. You too. Hindi ko alam, DJ Kakay, pero sobrang gaan kausap ni Ayla. Kahit na small talk lang yung nangyari sa amin, masasabi ko na komportable akong kausap siya. At sa ganun din, sana siya sa akin. Parang may nagsasabi kasi sa akin na dapat ko pa siyang makaklose at na mabuti siyang tao. Kababa ko galing rooftop ay dali-dali akong bumalik sa amin para masabayan ko si Mama na kumain ng dinner. Panigurado kasi may dalang pagkain yon. Lalo na ngayon, maaga siyang natapos sa trabaho. Hi, Ma'am. Kamusta araw mo? Ayos lang, anak. Nagganda ako ng pagkain. Sabayan mo na ako. Sabi na eh. Yum. Mukhang masarap. Saan ka pala galing? Gabi na Wala lang po. Ma, naglibot-libot po ako kanina dito sa building. Pasensya na kung hindi ko nasabi ha. I thought you wouldn't mind. No problem, anak. Taka lang ako kung nasaan ka kauwi ko. Wala ka kasi sa room mo. Usually, diba? Nandun ka lang naman sa room mo. Naglalaro ng guitar mo tsaka o nagpipinta. Yes, ma'am. Sorry. I'll let you know next time. Ano pala mga nilibot mo dito sa building natin? Well, pumunta ako sa pool area. Then, bumili ako ng snacks. And I also check out the gym. Even if I have never worked out in my life.
Nag-explore lang talaga ako, ma'am. So, kamusta naman? It was great. I even discovered the rooftop. Sobrang breathtaking ng view, tapos may babae akong na-meet doon. Tapos nagkwentuhan kami ng konti, then nagsabi siya sa akin na you're home already. Tapos bumalik na ako kagad dito. Ma'am, are you good? Huwag ka nang babalik doon, Liam. Bakit po, ma'am? Basta, makinig ka na lang sa akin. Ma'am naman eh. Bakit nga po? Pwede ba, Liam? Makinig ka na lang sa akin. Bakit po kayo nagagalit? Liam, delikado nga doon. Yung rooftop? Oo. Paano niyo po nasabi? Dahil mataas, nakakalula. Ma'am, I'm older and responsible enough. Ang chill ng vibes doon kasi lagi ako nakatambay dito sa unit. Makinig ka na lang sa akin, ha? Ma, sige, ubusin na lang natin tong food. Lumalamig na po kasi. Hindi ko na-gets kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ni Mama nung nalaman niyang galing ako sa rooftop. Kaya after kong kumain ay dumiretso na lang ako sa kwarto ko. Ayaw ko na maging dahilan pa yon ng hindi pagkakaunawaan namin ni Mama. Ever since talaga, strict and overprotective siya, DJ Kakay. Kahit nung nasa probinsya pa kami, ang daming bawal. Kaya din siguro socially awkward ako kasi I was in too much isolation. Kaya din ako nag-explore on my own and nag-focus na lang sa mga passion and talents. Palagi akong binabawalan ni Mama na lumabas kasamang ibang tao na pwede ko na sanang maging mga kaibigan. Kasi daw baka kung ano-anong mangyari sa akin pag wala siya. Naiintindihan ko naman yon. Pero ang pagpunta sa rooftop, parang ang babaw naman kasi masyado. I mean, magpapahangin lang naman ako dun eh. Wala naman sigurong masama o delikado kung ganon. Maya-maya habang nakahiga ako sa kama at nag-iisip sa kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ni Mama, ay biglang tumawag sa akin. Hello? Liam, kumusta? Sino to? Grabe ka, ang bilis mo namang makalimot. Parang nung isang araw, nagkukwentuhan pa lang tayo TJ, ikaw ba yan? Ay, nakuha mo sa wakas. Paano mo nakuha number ko? Kay Tita Gloria, sa mami mo. Hiningi ko kanina. Inad kasi kita sa social media pero hindi mo naman ako ina-accept. Nagme-message din ako doon. Nangangamusta pero walang reply. Pasensya na. Di kasi ako mahilig mag-social media. Ilang weeks na atang hindi ko nabubuksan mga apps na yan. Ganun ba? Nag-promise pa naman ako na ako bahala sa'yo dito sa Manila. Tara, bukas gala tayo. G? Pagpaalam ko muna kay ma'am. Never pa akong pinayagan na sa mga ganyan eh. Lalo na kung hindi siya kasama. Totoo ba? Grabe naman pala ang pagiging strict sa'yo ni tita. Oo, strict talaga si mama. May pinagtalunan nga kami kanina eh. Ano yun? Bukas ko na lang ikwento. Sana payagan ako. Sige. Baba ko muna to. Call ko si tita. Sige. Hello, TJ. Napatawag ka. Hello po, tita. Pwede ko po bang pagpaalam si Liam para bukas? Bakit? Anong meron? Gagala lang po sana kami, tita. Saan naman? Sa mall po sana. Ay nako, dito na lang kayo sa bahay. Hindi ko kasi pinapayagan si Liam sa mga ganyan. Ako naman po kasama niya, tita. Hindi pwede, TJ. Laging nabubuli ang anak ko. Ayoko mangyari ulit sa kanya yung mga nangyari noon. Kaya hindi ako papayag na umalis kayo nang wala ako. Sige po, tita. Pasensya na po. Punta na lang po ako dyan sa inyo bukas. Tama yan. Dito na lang kayo sa bahay magbonding magpinsan. Sige po, tita. Ano? Pinayagan ako? Hindi eh. Sabi ko sa'yo eh. Sabi ni tita, punta na lang daw ako dyan sa inyo bukas. Dyan na lang daw tayo magbanding. Pupunta ka? Oo naman. Sige, salamat TJ. Salamat? Para saan? Sa pag-intindi mo sa sitwasyon ko. Syempre naman. Sige, see you na lang bukas Oo, sige. Madalas talaga namin pinagtatalunan ni Mama yung pagiging overprotective niya. Paano ako matututong mag-isa kung hindi niya ako kayang hayaan? Akala ko nga mababawasan na yung pagiging ganun niya kasi kahit papano, dito ay may pinsan na akong makakasama. Pero ganun pa rin pala. Akala ko tuloy hindi na pupunta si TJ sa sinabi niya na pumunta na lang dito pero sinabi niya lang na para pumunta dito para gumaan ang loob ko. Hello? Uy, akala ko hindi ka na darating. Bakit? Pasensya na kung hapon na ako nakapunta. Natambakan kasi ako ng mga schoolworks eh. Hindi naman yun. Ano? Yung about kay ma'am. Yung hindi ka pinayagan?
Oo. Ako ba? Naintindihan ko naman yun. Huwag ka nang mag-alala. Asan ba si tita? Wala, nasa work. Ako lang nandito. Tapos, hindi ka pa pinapayagan lumabas, no? Oh my, I can't imagine the boredom. Grabe, hindi ko ma-imagine kung gaano ka kainip dito. Araw-araw naman ganito. Simula nung nawala si dad, nasanay na lang ako. Ah, so dati nakakalabas-labas ka naman. Kahit pa paano, no? Hindi din. Pareho silang strict eh. Pero at least nung nandito pa si dad, may kajamming ako. Pero pareho kaming musicians. Sa kanya mo pala nakuha talent mo? Siguro. Pero ang masasabi ko lang siya lang talaga yung best friend ko. Kasundo ko yun sa lahat. Masaya ako basta siya yung kasama ko. Oo. Kaya hanggang ngayon, hirap pa rin akong tanggapin na wala siya. Ay, pasensya na. Hindi, okay lang. Gusto ko din naman ikwento sa iyo eh. Paano pala kayo ng mama mo? May nabanggit ka kasi sa akin kagabi na meron kayo napagtalunan. Yun, oo. Ang weird niya kasi kagabi eh. Paano ba? Kagabi kasi habang nasa work pa si ma'am, nagdesisyon akong mag-explore muna dito sa building ng condo. O tapos? So, ayun. Napunta ako sa pool area, food stores, at sa gym. O, kamusta naman? Ayos lang naman siya. O tapos, ano nangyari? After nun babalik na dapat ako sa unit. Nasa top floor kasi ang gym. So, sakto, bababa na sana ako nung may nadaanan akong pinto papunta sa rooftop. Okay. Tapos, ano nangyari? Wala naman. Nagstay lang ako doon for 15 minutes. Tapos, bumalik na ako sa unit. Yun lang? Oo. Yun lang naman pala eh. So, bakit kayo nagtalo? Hindi ko alam kay ma'am. Nabanggit ko lang na nagpunta ako tapos nagalit na siya. Wala lang. Weird lang talaga. Baka naman natatakot lang siya kasi rooftop yung area. Mataas at delikado. Siguro nga. Pero, babalik pa rin ako doon. Buti. Ang ganda kaya ng vibes doon at saka ng city lights sa gabi. Tambay tayo doon minsan. Sige. Basta magpaalam ka muna kay tita. Hindi yun papayag. Nakakainis nga eh. Minsan na lang akong magkasundo, makausap, pinagbabawalan pa ako. Ha? Ano ibig mo sabihin? May nakilala din kasi akong girl doon kagabi. Ayla yung pangalan. Tsaka sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Wow! Kaya pala gusto mong bumalik doon ha? It's not what you think. Hindi ko siya gusto. Never pa nga ako nagka-jowa sa buong buhay ko eh. Wala naman ako sinabi ah. Ito naman. Okay. So paano kayo nag-usap? Nilapitan mo? Hindi. Siya yung lumapit sa akin. Nagulat nga ako eh. Bigla siyang sumulpot. At least, di ba? Kahit pa paano ay napapractice na ang social skills mo. Oo nga eh. Nagulat nga ako. Ang bilis naming nag-click. First time ko lang naramdaman yung ganong klaseng connection sa buong buhay ko. Iba na ata yan. Na-love at first sight ka. Uy, hindi ha. Oo, maganda siya pero wala kasi sa vocabulary ko yan. Besides, malabo na magka-jowa ako. Wala naman nagkakagusto sa akin. Grabe ka naman pala sa sarili mo, pre. Huwag ganun, uy. Pagkilala mo naman ako sa kanya pag minsan. Ay, di ko nga alam kung makikita ko pa siya ulit. Si ma'am kasi ayaw niya ako nagpupunta doon. Ay, kung ako sa'yo, pasikreto ka na lang magpunta. Uy, ikaw bakit? Wala namang masama sa ginagawa mo eh. Sadyang OA lang talaga si tita. Maghapon kami nagbanding ni TJ. Tumugtog at nagjamming kami. Sobrang saya ko na meron akong pinsan na kagaya niya. I have never been so talkative in one day. Finally, na nagkaroon na ako ng confidence to just be myself around other people. Pero, kulang pa. Umuwi na si TJ bago sumapit ang dilim. Nung ako na lang ang mag-isa sa unit, ay napaisip na naman ako. Napaisip ako na sa sinabi ni TJ. At may point naman siya. Wala naman talagang masama kung magpunta ako sa rooftop. Kaya kada gabi, habang nasa work pa si mama, ay lagi na lang ako nagpupunta doon. Hindi tumagal at sobra na kami naging close ni Ayla. Gabi-gabi kaming tumatambay sa rooftop while enjoying each other's company. Masaya pala pag may kaibigan, no? Yan kasi ang bagay na hindi ko naranasan noon. Nagsimula na rin ang pasukan namin sa school at marami na din ako naging kaibigan. I've never been this happy in my life. Kaso may isang problema. Habang unti-unting naaayos ang buhay ko sa labas ng bahay,
ay unti-unti namang nasisira ang relasyon namin ni Mama sa loob ng bahay. Ayla, salamat ah. Oh, bakit? Salamat dahil tinanggap mo ko bilang ako. At bakit naman hindi? Wala lang. Naalala mo pa ba naman siguro yung kwento ko sa'yo, di ba? Kung paano na-distansya sarili ko sa iba dahil sa mga karanasan ko. Tsaka sa'yo ko lang ulit napakita yung totoong ako. Kaya salamat. Kung hindi kita nakilala, baka kagaya rin ako ng dati. Ang drama mo naman. Hindi ah. Nagsasabi lang ako ng totoo. Halos sa'yo lang ako nakapagkwento ng ganito eh. Oh, sorry na. Pinapatawa lang kita. Mukhang malungkot ka na naman eh. Kayo ni mami mo, kumusta naman kayo? Ganun pa rin. Malayo pa rin loob niya sa akin. Kayo na nga lang dalawang magkasama. Hindi pa kayo magkasundo? Malay ko sa kanya. Parang ayaw niya yata akong magkaroon ng kaibigan eh. Lagi na lang bawal. Kahit magkape. With friends, bawal. Intindihin mo na lang siguro, Liam. Baka kailangan niya lang ng kasama. Baka hindi niya pa rin tanggap ang pagkawala ni daddy mo. Eh kahit naman hindi ako tanggap hanggang ngayon, at kung nandito pa si dad, ganun na talaga siya. Intindihin mo na lang siguro. Hanggang kailan? Ako kailan niya ako intindihin? Ang selfish niya kasi masyado eh. Oy, Liam, huwag kang magsalta ng ganyan ha. Mami pa rin yan. Pasensya na. Nabigla lang. Anyway, alam mo, sobrang close na natin, pero never pa tayong namasyal together. Palagi na lang tayo nandito sa rooftop. Bakit? Okay naman dito ah. And hindi ka naman pinapayagan ng mami mo na lumabas, di ba? Sa bagay, pero kahit condo unit mo nga, hindi ko nga alam kung nasaan eh. Ang dami ko pang hindi alam sa'yo, sa totoo lang. Ganyan talaga. Laging ikaw ang nagkakwento eh. At ako naman yung laging nakikinig sa'yo. Sorry naman. Alam mo namang sa'yo lang ako nagkakwento ng ganito eh. Alam ko, and no worries. Ikaw ata alam mo yung buong talang buhay ko. Sa totoo lang, oo. Ang mahalaga, pagkasama ko, nalalabas mo ang mga personalities mo na never mo pang naipakita sa iba. May social media ka ba? Baka pwede rin tayong maging friends doon. Social media? Kasi... Ala. Nako, nag-early out na naman ata si mami mo. Lagot ka na naman. Oo, hinahanap na ako. Go na, balik ka na sa inyo. Bukas na lang ulit. Sige. Una na ako. See you tomorrow. Alam ko naman na mapapagalitan na naman ako nito ni Mami, DJ Kakay. Pero okay lang sa akin yun. Napagod akong intindihin si Mami. Pero isang beses, never naman niya ako inintindi pabalik. Gusto ko lang naman na kahit konting freedom, gusto kong matutong mag-grow independently. Gusto kong makipagkaibigan at syempre gusto kong gumaling na itong sugat sa puso ko simula nang nawala si Dad. Tahimik lang ako pero deep inside I'm still hurting, DJ Kakay. Ma. Saan ka na naman galing? Diyan lang po, Ma. Bakit na naman po kayo naninigaw? Di ba sabi ko, dito ka lang. Bakit hindi ka nagpaalaman lang? Ma, hindi naman po ako lumabas ng building eh. And besides, ganun din. Hindi mo naman akong papayagan kung nagpaalam ako. Saan ka ba nagpunta ha? Sa rooftop lang po nagpahangin. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang babalik doon? Hindi ko nga po kasi gets, Ma. Kung bakit bawal. So nagpunta-punta ka pa rin doon? Ha? Galing ka doon? Yes po. Ano po bang masama doon? Delikado nga. Kung sino man yung kaibigan mo ngayon, layuan mo. Sinasabi ko sa'yo, masyado ka nang sumusuway sa akin. Ano na nga ba nangyari sa'yo? Bakit parang nagbago ka na? Nagbabago ako for the better, Ma'am. Noon pa lang, na-isolate na ako sa iba. Akala ko nga, ako yung may mali, ikaw pala. Ngayon, nagkakaroon ako ng mga totoong kaibigan, hindi na kita hahayaang sirain pa yun. Never mo ako iniintindi. Never. At ako, iniintindi mo ba ako ngayon? Hindi. Sumasagot-sagot ka pa. Go to your room. You're grounded. Sana ikaw na lang yung nawala at hindi si Dad. Diam, anak. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang sampalin ka. Diam. Makabayos yan ang unang parte ng aming kuwento ngayong araw na ito sa Kaakay with DJ Kakay. Makabayos, ito na ang ikalawang yugto ng aming kuwento sa Kaakay with DJ Kakay.
Noong gabi na yon, hindi ko na talaga napigilan. Na-drain ako, DJ Kakay. Kaya para hindi na lumala ang away namin ni Mama, iniwasan ko na lang muna siya. Ni hindi ako sumabay sa kanya sa pagkain kinabukasan. Kailangan ko ng space mula sa kanya. Sa punto na yon, naging hopeless na lang talaga ako na never na magbabago si Mama. Na never na niya ako maiintindihan. Buti na lang talaga nandyan si TJ at lalong-lalo na si Ayla. Mas marami pa rin akong nakukwento kay Ayla. Lagi kasing busy si TJ eh. Mga kaibigan ko naman sa school ay mga may kanya-kanyang problema din sa buhay at ayaw ko nang dagdagan pa yon. Liam! Oh, bakit parang malungkot ka? Si Mama kasi eh. Nako, ang lala ata ng away niyo ngayon ah. Actually, ito na yata yung masasabi kong pinakamalala naming away ni Ma'am. Na paano ba? The usual. Na kesyo delikado daw dito sa rooftop na di daw ako dapat nandito. Tsaka, di ko talaga siya mag-get. Hindi mo ba natanong kung bakit gano'n na lang siyang natatakot na magpunta ka dito? Tinanong ko naman, kaso wala naman siyang maayos na sagot. Anyway, ikaw Ayla, kamusta araw mo? Ayos lang naman. May nakita akong pusa dito kanina. Ang cute. Kaso hindi ko lang alam kung saan nagpunta. Nakakatawa naman. Ang bawo ng kaligayahan mo, no? Totoo ba? Kapag pumunta ulit dito yung pusa, ipapakilala kita sa kanya. Aaminin ko, DJ Kakay, ever since our first interaction, low-key crush ko na talaga siya. But that night, hindi ko inaasahan na may in love ako sa kanya. Ang pure niya kasing tao. Siya ang definition ng wholesome. Parang may bumubulang sa akin na dapat siyang i-pursue. Nasa kanya na ang lahat. Maganda, mabait at talented. Yes, katulad ko na kumakanta din pala siya. Sobrang angelic ng voice niya. Isa din sa mga naging bonding namin yon ang kumanta sa rooftop. Kabalik ko sa unit, dali-dali kong tinawagan si DJ para humingi ng advice sa kanya. Matagal-tagal na din sila nung jowa niya. Kaya feeling ko, tama lang na lumapit ako sa kanya. Hello, TJ. Oh, Liam. Parang good mood ka ngayon ah. Hingi lang sana ako ng advice. Sige, para saan ba? Naalala mo yung nabanggit ko sa'yo na girl sa rooftop? Si Ayla. Oo, na paano? Well, I like her. Sabi ko na eh. Todo deny ka pa nung una. Kailan ko ba yun makikilala? Papakilala ko sa'yo soon. I would really like to pursue her, TJ. Go mo na! Alam mo naman that never in my life I ever dated like someone. Oo. Eh di congrats. Ngayon may babae ka na. Joke. Seryoso nga, TJ. I'm serious about pursuing her. Kaya nga, i-go mo na nga. Yan lang ang may papayo ko sa'yo. At syempre, maging mabait ka, no? Gusto ko siyang ligawan. After almost 2 hour talk with TJ, I was definitely sure na DJ Kakay. Bukas na bukas ay tatanungin ko na si Ayla kung pwede ko ba siyang ligawan. I can't deny it. Kinakabahan talaga ako. First time ko to eh. All I hope for is for this to turn out well. And if it does, I will make sure that her choice of allowing me to court her is right. Oh, Liam, bakit nang putla mo? Okay ka lang? Oo. May gusto lang sana akong aminin sa'yo, Ayla. Ano yun? Gusto kita. Ha? Gusto kita, Ayla. Can I court you? Maliligaw ka? Talaga? Seryoso ba yan? Oo. Actually, matagal na kitang crush pero ngayon lang ako nahulog talaga ng ganito sa'yo. Wow! Binata ka na! Seryoso nga, Ayla. Seryoso ako sa'yo. Liam, hindi ko alam kung tama eh. Ha? Bakit naman? Dahil ba strict si ma'am? Ako bahala. Besides, ipapakilala naman kita sa kanya. Hindi lang yun. Eh ano? Kasi... Kasi? I'm sorry, Liam, pero hindi pwede. I think you have to go. Baka hanapin kayo ng mami mo. Why? Have I said something wrong? No, wala. Siguro, bukas na lang din natin pag-usapan. Magpapahinga na din ako. Bumalik ka na sa inyo, Liam. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nakakalungkot lang pero may part pa rin naman sa akin na I know na may malaking chance na ma-reject ako ni Ayla.
Baka hindi naman ako type at kaibigan lang pala talaga ang tingin niya sa akin. So ito na naman. Ginulo ko na naman si TJ for advice. Buti na lang at andyan lagi siya. Kahit papaano ay gumaga ng pakiramdam ko dahil kausap ko siya. Oh, Liam, kumusta ang pag-amin mo? Nabasted ako. Totoo ba? Naku, parang hindi magandang balita yan ah. Pero ang labo eh. Bakit? Ang unclear ng reasons niya. Sabi niya sa akin, bukas na lang daw namin pag-usapan. O yun naman pala eh. Baka nagulat lang siya at kailangan niya ng oras mag-isip. Parang medyo mabilis ka nga kasi. Kakaamin mo lang, gusto mo na agad manligaw. Tinik ko lang advice mo. Oh, chill. Sa akin kasi, nag-work. Ang sabi mo din kasi, bigyan kita ng payo. Base sa personal na experience ko. Okay. My point. Sige, balita na lang kita bukas kung anong mapapag-usapan namin ni Ayla. Okay, sige. Kaya mo yan. Laban lang. Ma, pasok po. O Liam, gusto ko lang sabihin sa'yo anak na susunod na linggo lilipat na tayo. What? Why? May nahanap ako na better job opportunity sa isang lugar. Nakuha ko yung job na yun. Ma, masaya na ako dito. Ano ka ba, Liam? Single mom ako. Kailangan natin ng pera. Para din sa pag-aaral mo. I don't care, Ma. Why do I have to say no in everything? Para din naman sa atin to. Tsaka I'm sure mas marami kang mahanap na kaibigan doon. Mas mag-enjoy ka doon. No, I'm staying here. Ngayon na nga lang ako nagkaganito eh. Ngayon lang ako naging masaya. Ipapagkait mo pa ba sa akin? Quit shouting and being a baby. The world doesn't revolve around you, Liam. Iwan na kita dito. Ha? Gusto kong sabihin lang sa'yo yun. Hindi ko maintindihan si Mama DJ Kakay. Ngayon gusto naman niyang lumipat kung kailan naman masaya na ako. This is my home now and I don't want to leave here. Ilang araw na ang lumipas simula nang sinabi ni Mami yung news na yon. Ano pa ba ang magagawa ko? Lagi naman akong walang choice. Kaya kinagabihan ay nagpunta ako sa rooftop para kausapin siya. Kausapin si Ayla. Matagal-tagal na din akong hindi nakakabalik doon. Sobrang binabantayan na kasi ako ni Mama. To the point na nag-install pa siya ng CCTV sa room ko just to make sure na hindi ako lalabas ng unit. Gusto ko malaman ni Ayla lahat, DJ Kakay, na alis na ako dito. At gusto ko ulit itry. Gusto ko ulit subukan na tanungin siya kung pwede ba ako manligaw. The night will be full of revelations and I'm ready for it. Oy, kamusta? Tagal mo nang hindi nagpupunta dito ah. Oo. Si Mama kasi, bantay sarado siya sa akin. Ngayon lang kasi ako nakatsyempo na tumakas. Namiss mo ba ako? Joke. Of course. Liam, may sasabihin pala ako sa'yo. Ako din sana eh. Oh, ikaw muna sige. Hindi, ikaw muna. Ikaw na nga muna. Ikaw na. Ay, huwag na makulit. Mauna ka na. Sige na. Oh, ito na. So, sabi ano ko nga, lilipat na daw kami, sabi ni Ma'am. What? Na naman? Oo eh. Sobrang inis ko nga kay Mama. Hanggang ngayon, di ko pa rin siya pinapansin. Di ba masaya ka naman dito? Bakit pa kayo aalis? Nakahanap daw din kasi siya ng maayos na work sa Pampanga. Oh, so you really don't have a choice. Oo. Nakakalungkot din na hindi tayo magkakasama. Ikaw ba? Ano pa pala yung sasabihin mo? Kasi wala naman yan. Joke lang yan. Imposible. Ano nga yun? Wala nga. Arte mo naman. Ako na nga eh. Sinabi ko na yun sa akin eh. Regarding sa atin, nung umamin ka last time? Oo. Alam ko na masyadong mabilis. Pasensya na, Ayla. Hindi yun. Alam mo, kahit gustuhin ko man, hindi talaga pwede eh. Bakit? Dahil sa mama ko? Hindi. Dahil hindi mo talaga ako gusto? Hindi din. Ano? Hindi ka ba nagtataka kung bakit andito lang ako palagi? Kung bakit ayaw ko masyadong nagkakwento sa'yo about sa life ko? At kung bakit ayaw kong nagpapakita sa ibang tao? Minsan, nagtataka pero baka ganun ka lang talaga kaya hindi ko na kina-question. I mean, who am I to judge? Hindi ako ganun just for nothing, Liam.
may matagal na akong tinatago sa'yo. Ano? Hindi ano? I'm getting married soon. Anong pinagsasabi mo? Seryoso ako, Liam. Kaya ba iwas na iwas ka mag-share about sa buhay mo o ano man? Pasensya na kung ngayon lang ako nagsabi sa'yo, Liam. Nagpupunta ako dito pag may problema para makahinga, makalimot sa mga problema ko. Pero, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil nakita ko na ang saya mo pag nag-uusap tayo. Pero dahil sinabi mo na aalis na kayo, naisip ko na baka pwede ko nang sabihin sa'yo. Ay, ang buhay nga naman. Kaya ba kahit socials mo hindi mo mabigay dahil doon? Oo. Gusto ko ikaw ang secret friend ko na makikinig lang din sa akin. Siguro nga destined tayo na maging magkakilala. Sige. Salamat dahil sa'yo, masasabi ko na natuto ako makipagsalamuha dahil tinaroon mo kong huwag matakot. Bakit kaya ganon? Ngayon na nga lang ako nagkaroon ng best friend biglang lumabo pa. Pero thankful pa rin ako sa kanya. Ang dami kong natutunan at habang buhay kong dadalhin ang mga yon. Masaya ako na may nakilala akong isang Ayla. Now, DJ Kaka, I'm doing well na tuloy ang lipat namin. I'm currently living here sa Pampanga. Marami na akong kaibigan at confident na ako on my own. The province in Manila didn't work for me, but I must say, I have surely learned a lot from all of those experiences. Okay na din kami ni Mama after that big fight we had sa condo. Kinabukasan kasi ay nag-usap din kami kaagad at nagkaliwanan. Naintindihan ko siya at naintindihan na niya din ako, and finally binigyan niya ako ng freedom dito sa Pampanga. She finally trusts me that I can handle myself. Kami naman ni Ayla, after ng confession, never na kami ulit nagkita. Minsan napupunta ako doon. Napupunta ako sa rooftop para makausap sana siya, pero hindi na siya nagpakita. Baka nga that was really her purpose, to help me grow as an individual. Hindi ko siya makakalimutan. Nakakalungkot lang na hindi na ako nakapagpaalam sa kanya ng maayos. Wala nang galit sa puso ko, lahat ng sugat ay humilom na. Yes, it may have taken time, but it was a long process with a lot of lessons. Natutunan ko just to be myself, embrace my flaws and accept challenges. And now, I'm proud to say na ako si Liam. Masayahin, palabiro at palakaibigan. At yan ang aking kwento. Hi, thank you so much, Lian, for sending your story sa amin ngayon. At ayan nga mga ka-vibes ang aming kwento ngayong araw na ito. Maraming salamat sa aking mga kasama ngayon. Si DJ Ram, DJ Red, ka-vibes Nat, and ka-vibes Don. Meron ba kayo? May tatanong pala ako.